Blessed day, mga kapamuso. Narito po muli tayo para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat dahil kayo po ay faithfully na nakikiisa sa pananalangin at nakikiisa po sa ating mga prayer meeting sa ating kanya-kanyang tahanan. Tiyaga-tiyaga lang po tayo. Tayo po ay tinuturuan ng Diyos para po sa takdang panahon. Tayo po ay maging handa. Anuman po yung ating anuman po yung papayagan ng Diyos na maranasan natin. At para po mas maintindihan pa po natin yan, ating pong pag-aralan yung isa po sa mga memory verses po natin. Yung 2 Peter chapter 3 verse 18. So ano po yung sinasabi dyan? 2 Peter 3 verse 18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Pero bago po yun, tayo po muna yung manalangin. Let us pray. Father God, kami po yung lumalapit sa iyo. We pray, Lord, give us wisdom and understanding to the revelation of your word. Bless us, Lord God, your Holy Spirit, and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po, muli, balikan natin yung 2 Peter chapter 3, 18. Alam po natin, ito po yung minimemorize natin. Alam na po natin, actually, dalawa yung pinaka-nilalaman nito. Ito yung sinabi nga, dalawang bagay na kailangan natin gawin. Lumago sa kagandahang loob kay Kristo at lumago sa kaalaman kay Kristo. So ano po ibig sabihin nun? Pag lumago sa kagandahang loob, ikaw ay lumalago, nagbubungan. Yung manifestation ng iyong pananampalataya, nakikita sa iyo, yung pagiging mabuti. Diba yung sinasabi nga doon sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Diba sabi doon na yung kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa gawa natin. Pero sinabi doon sa verse 10, tayo ay nilikha rin ng Diyos para sa paggawa ng mabuti. So, ibig sabihin, ang resulta ng kaligtasan mo, dapat nagbubunga yan ng kagandahang loob, ng kabutihan. Kung ikaw sinasabi mo na ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, pero ang buhay mo ay hindi pa rin nagbabago, nagsisinungaling po tayo, mga kapatid. Dahil malinaw po yan. Dahil meron po tinatawag na fruit of the Spirit. Sa susunod po, tatalakayin natin yan. Hindi po yan ang topic natin. Pero malinaw po, faith without action is dead. Kung ang iyong pananampalataya ay puro salita lamang, baliwala po yan. Malinaw po yun. Hindi po yung sinasabi ng Biblia. Hindi po tayo nag-iimbento. So magbago po tayo ng pamumuhay. Yung mga bisyo natin, alisin na natin yung mga masamang gawi natin. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos, ngunit wag po nating abusuhin. Pangalawang bagay, kailangan din po nating lumago sa kaalaman. Ito po, napakahalaga nito. Di ba ang ganda nung sinabi ni Pablo? I want to know Christ. Kilala niya na si Jesucristo, pero gusto niya pang mas makilala pa ng lubusan si Jesucristo. Ito po, hindi lamang po ito yung bunga natin na manifestation ng faith. Ito, intellectual na to, mentally. Napakahalaga po. Huwag po natin sabihin na kaunti lang yung alam natin. Kailangan po natin pagtrabahuhin to. Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nag-devotion everyday. Kaya po tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya po tayo umaattend ng church every Sunday. Bukod po sa pagsamba, ang gusto ng Diyos, lumago tayo sa kaalaman kay Kristo. Knowing this too, kailangan natin lumago sa kagandahang loob at kaalaman kay Kristo. Ang tanong, alam mo ba kung bakit kailangan natin gawin yon? Kung babasahin natin yung 2 Peter chapter 3, actually, mas maganda basahin mo yung buo. Yung itong verse 18 na ito, this is the conclusion. Ibig sabihin, meron siya mga naunang statement. Bakit niya nasabi to? Sasagutin natin yung tanong na, bakit napakahalaga na ikaw ay lumago sa kagandahang loob at kaalaman kay Kristo? Tignan po natin. Babasahin natin. Number 1, bakit kailangan mong lumago sa kagandahang loob at kaalaman kay Kristo? Number 1, upang anumang panglalait at persekusyon na ating tiyak na mararanasan ay hindi tayo mahihiya at tatalikod sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi po doon sa verse 3, 2 Peter chapter 3 po tayo.
2 Peter 3 verse 3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Ilalagay po namin yung mga related verses. Mas maganda po basahin nyo po. I hope na inyo pong pag-aralan ito para po sa atin to napakahalaga. Bakit po natin kailangan lumago kay Kristo? Kasi po ito nararanasan na natin to pero hindi pa ganun katindi. Dito sa Pilipinas, we are blessed. Diba? Pero ang gospel po, pinagtatawanan yan. Alam natin yan. Meron akong kakilala, naglalakad kami, nahihiya siya maghawak ng Bible. Bakit siya nahihiya? Kasi sa tingin ng mga tao, kabaliwan ito. At ako po, patotoo dito, bago po ako nakakilala sa Panginoong Hesus, ang tawag po dyan, bukod sa burn against, buwang again. Yan po yung mga tawag, di ba? Sa burn against, buwang again. Yan ang mga tawag namin sa mga born again. Hindi ko pa kilala si Kristo, hindi ko pa alam yung gospel. Pinagtatawanan ng gospel. Pero alam nyo, okay lang sana kung pagtatawanan pero darating ang panahon. At ito po yung nararanasan na ng ibang Kristiyano sa ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo. Yung persecution. Ito hindi na lamang po verbal abuse, physical abuse. Yung nararanasan ng ating mga kapwa Kristiyano. At paano po natin malalampasan yon? Kaya napakahalaga na tayo ay lumalago sa kagandahang loob. Ano man yung iba to na persecution sa atin, there will be no hatred, we will pray for them, we will pray for our enemies. Diba sabi nga, at ano man yung dumating na pagsubok, inayaan ng Diyos na tayo ay may persecute, dahil tayo ay lumalago sa kaalaman kay Kristo, alam natin, pinagpauna na ng Panginoong Hesus na mararanasan natin to. At dahil tayo ay lumalago sa kaalaman sa salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta bibitaw. Hindi tayo basta-basta bibitiw. Dahil alam natin ang pangako ng Diyos ay totoo. Number 2, bakit napakahalaga na lumago sa kagandahang loob at kaalaman kay Kristo? Number 2, para magamit po tayo ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. Para magamit tayo ng Diyos para sa kaligtasan ng ating kapwa. Sabi po doon sa verse 8. 2 Peter 3 verse 8 to 9. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Again, we will put related verses. Basahin po natin yan. So, napakahalaga po. Sino ba ang ginamit ng Diyos para ikaw makilala mo si Kristo? Sino ba ang ginamit ng Diyos? Nagpadala ba siya ng anghel? Nanaginip ka ba? O bigla na lang, kinilala mo na lang si Kristo, automatic? Wala po siguro sa atin ganun. Meron po ng ganyan nangyayari, nakapanood na ako ng maraming beses, especially yung mga Muslims na nakakilala kay Kristo, nananaginip sila, they saw visions. Pero ako meron po. At namimiss ko nga po siya, si Go. Ano ba pangalan niya? Mark ba pangalan? Nakalimutan ko na. Basta si Go, merong nag-share. Merong nag-imbita sa akin dito. At syempre, alam ni Mel to. Nung bago pa lang ako dito, pinagtatawanan ko sila, sinasayaw-sayaw. Bang nag-praise and worship, sasayaw-sayaw ako. So, naalala ko pa, napagalitan pa ako ni Ate Ada noon. But dahil hindi ko pa, syempre, alam yung gospel noon. Pero ang magandang bagay dito, kahit pinagtatawanan ko yung gospel, kahit na pinagtataguan namin sila, Pastor Sawawa, nung merong Bible study, nagtiyaga sila, binibisita kami every Sunday, hatid sundo, pag may worship service, naging kasangkapan yung basketball, hanggang sa dumating yung time na, sige, pupunta ako dito, hindi dahil sa basketball, kundi dahil naniniwala ako sa Diyos.
at sinusuko ko ang aking buhay sa Kanya. Pero paano po nagsimula yun? Dahil meron pong nagbahagi. Ako po ay nakakilala dahil sa altar call ni Pastor Joe. That was June 2, 2002. Awarding yon ng basketball. Nung sports, meron kasing sports fest nun. So napakahalaga. At sa panahon ngayon natin na malapit na pong bumalik ang Panginoon, tayo po ang gagamitin ng Diyos. At paano ka makakapag-share kung kulang ka sa kaalaman? Of course, hindi mo kailangan ng sobrang daming alam. Sobrang daming alam na verses. Diba, yung example nga, yung isang dropout high school students nakapag-share ng gospel, isang attorney, nakalimutan ko yung pangalan ng attorney na yun, basta ano yun, nakagawa siya ng Bible, dahil sa isang kabataan na nag-share ng gospel sa kanya. Hindi mo kailangan ng sobrang daming alam, pero iba naman yung hindi mo talaga sinasadya na mag-aral. Kaya po tayo takot mag-share. Kasi hindi tayo naglalaan ng oras para mag-aral. Paano po natin ma-eliminate, maaalis ang takot? Of course, number 1, love for God, love for people. Pero, isa po sa dahilan bakit tayo natatakot. Lagi nating sinasabi, paano pag nagtanong ng ganito? Paano pagka ganyan? Kaya dyan po pumapasok ang pag-aaral. Kaso, pag meron tayong evangelism lesson, di ba? Alam na natin nagiging reaksyon natin. Gusto nating maudlot. Ito, na-experience ko to. Meron pa umabsent ng worship service para maiwasan. Okay. Hindi po natin isinasabuhay yung 2 Peter 3:18 kung sa ganun. Patawarin po tayo ng Diyos. Pero wag po nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Magpagamit tayo para sa kaligtasan ng ating kapwa. Kaya nga, ang ginawa po natin, di ba, nagkaroon tayo ng programa, K6, kapamilya ko, kapuso ko, kay Kristo. Iligtas mo ang pamilya mo. Pananagutan mo sila. Number 3, bakit mahalaga na tayo ay lumago sa kagandahang loob at kaalaman kay Kristo? Number 3, upang maihanda natin ang ating mga sarili sa mga paghihirap na tiyak nating dadaanan bago dumating ang araw ng Panginoon. Kaiba po ito. Although yung persecution, ito po ay bahagi ng paghihirap, pero ito po, bukod po doon sa persecution, mararanasan din natin, sabi doon sa verse 10, 2 Peter 3 verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Bago po dumating ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, pinagpauna na po sa atin. Makakaranas tayo ng pandemic, makakaranas tayo ng famine, matinding taggutom, mga sakuna, mga delubyo, catastrophe, lahat na ng klase ng paghihirap sa mundo, nuclear weapon, mga gera, name it. Itong COVID-19, pasimula pa lang yan. Meron pang mas matindi. At wag po tayong magagalit sa Diyos dahil hindi po gusto ng Diyos yan. Gawa din po ng tao yan. Kung bakit po nararanasan natin ng mga to, sinabi lang yan ng Diyos, ibig sabihin, hindi po kalooban ng Diyos yung mga paghihirap na to, pero ipinagpauna na ng Diyos kasi nakita niya na na ito yung mangyayari para maging handa tayo. At ito yung magiging palatandaan na malapit na talaga bumalik ang ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay hindi magpapakalago sa Kanya, baka bumigay tayo. Kaya napakahalaga 2 Peter 3:18 sa buhay natin. Number 4, to napakahalaga to. Bakit kailangan nating lumago sa kagandahang loob at sa kaalaman kay Kristo? Number 4, upang hindi tayo malinlang at mailigaw
dahil sa mga maling aral na kumakalat at tinatanggap ng marami ngayon. Sabi sa verse 17, 2 Peter 3 verse 17. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. ang dami pong mga aral na lumilitaw ngayon. Hindi mo na alam kung ano ang totoo. Hindi mo malalaman yan kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Let's take Kibuloy for example. Nakakanginig, nakakapangilabot. Sinasabi niya, Diyos siya. At hindi ka maliligtas kung hindi ka mananampalataya sa Kanya, ibinigay ng Diyos. Sa Kanyang pangalan, yung kaligtasan natin. Diba? Sige, sabihin niya yan. Pero yung mas nakakapangilabot, nagpapalakpakan yung mga tao nakikinig. At hindi lamang po yan yung mga grupo na nagtuturo ng ganyan. Ang dami po. Kaya tayo po'y mag-iingat. Mag-iingat tayo. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. And allow me to, gusto ko pong balikan yung number 3 kanina. Kasi yung patungkol sa paghihirap, ito napakahalaga din po ito eh. Napakahalaga po na tayo lumalago kay Kristo. Kasi ang dami pong mga aral din ngayon na hindi po talaga biblical. Halimbawa po, prosperity gospel. Prosperity gospel, all about prosperity dito sa earth. Isang example po dyan, Joel Osteen. Makinig na lang kayo ng kanyang message. Puro positivity. Wala akong narinig na pangaral sa kanya patungkol sa paghihirap. Bigyan po natin. Tapos itong pre-trib teaching, ang problema dito, ang daming naniniwala dito, ang daming nagre-relax. Post-trib po tayo, dadaanan po natin yung paghihirap. Ang problema dito sa pre-trib, maraming Kristiyano nagiging complacent din. We need to know the truth. Kailangan natin magpakatatag sa pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, lumago na tayo sa kagandahang loob kay Kristo. Lumago tayo sa kaalaman kay Kristo. Pag sumikapan po natin, hindi po iyan automatic. Huwag kang maiinggit kay brother, kay sister dahil ang dami niyang alam. What I mean is, karoon ka ng banal na inggit. Pero yung sabihin mo, hindi kasi ako, huwag mo ikumpara yung sarili mo na, hindi kasi ako katulad ni sister, ni brother. Trinabaho niya po yan. Kung sinasabi natin, ang pastor natin maraming alam, si brother maraming alam, si sister maraming alam, hindi po automatic yung trinabaho niya yun. Work out your salvation with fear and trembling. Kaya nga po sa mga susunod na linggo, atin naman pong pag-aaralan para aplikasyon po nito, isikapin po natin sa tulong ng Diyos, sa gabay ng Banal na Espiritu at sa tulong ni Pastor Joe, mag-aaral tayo ng mga doktrinal patungkol sa Biblia upang lumago tayo. Hindi lamang sa kabutiang loob, maging sa kaalaman, upang maging handa tayo. Sundalong handa, Kristiyanong handa sa pagbabalik ng Panginoon, handa na harapin ang mga pagsubok, Kristiyanong hindi maililigaw ng anumang katuruan. Tayo pagpalain ng Diyos. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. We pray in Jesus' name. Help us to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. We worship you, Lord God. We surrender to you our hearts. Change us, Lord God, our focus. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na ituon namin ang aming paningin sa mga bagay na makalangit. Ituon namin ang aming pananampalataya sa iyo, ang oras namin sa iyo. Samantalahin namin yung oras ng GCQ, Panginoon, yung pag-i-stay namin sa aming mga tahanan upang magpakalago, hindi lamang sa kagandahang loob, kundi maging sa kaalaman. We pray, Lord, guide us with the truth through the help of the Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless us all.